Good morning, ladies and gentlemen. This is me, your online Doki. Friday na naman, mga abyan. And okay, ano ang issue ko for today? Ang issue ko for today is ang aton yung mga alagyan. Ang aton ba lang mga road constructions nga nagapadugang sa pag-stall sang aton nga traffic. Nag-worsen siya sa traffic when supposed to be naga-extend kita sang aton nga mga dalan, ginakayon naton ang mga dalan agud nga magnami ang flow no sa traffic, but it doesn't happen that way. Ano kakatabo ya? Nami pang kalsada gubon for whatever reason, kag tabuon gid nga mga holiday, mga muni balaw, malapit na lang December nga break no, nagapalauli ang mga tao, kag damo sa mga aktibidades, damo sa mga parties, damo sa mga transactions, mga shopping, etc., etc., etc. Kag nagdugang yang ning mga road constructions, mga repairs nga daw, wala pa man ko sa minikitaan nga guba, or basi guba lang gid pud akon mata. Educate me kay basi hindi ko ya kabalo maglantaw sang guba kag hindi, pero sa tinuod lang no, nagadugang ang aton na problema. Hindi abi uso sa Pilipinas. There is nothing wrong with repairing ang mga guba nga kalsada, kay dapat gid man no, trabaho gid man sang ato na nga DPWH nga kayuhon ina no. Pero ang ako lang tani nga issue is kung pwede man lang kayuhon nga hindi balaya how do you call that, hindi malamita sa Ilonggo. Hindi malamita ang mga commuters. Okay? Diri sa Philippines, hindi pa uso ang pag-repair sa mga roads in the evening. Sa iba na nga countries, ang ilang road repairs ginagawa nila in the evening. Okay? So, same number of hours, same number of people, same workload, different time. Kay gina-consider nila nga kung morning nilang obrahon, di syempre damo gid sang maangin kung sa Bisaya pa, no? Damo sang maangin sa aton nga mga repairs. So what they do, sorry, naputol siya. Okay, so what they do is, gabi sila nag-repair. Kung 12 hours man dira, for example, ma-start sila 8 o'clock in the evening, matapos man sila 8 in the morning. Or let's say, start sila earlier, no? 7 p.m. Or 7:30, matapos man sila 7:30 in the morning. So, at least kung may may nagapamasada pa man gid, hindi kaayo mabudlay. Hindi bala madalahig ang tanan. Okay? So, tani mag-invest sa mga halogen lamps, sa mga whatever. Ang aton niya DPWH, hindi man kuya abi engineer, so hindi kuya kabalo kung anong mga kinahanglanon para sa mga road repairs nga niho. So pero tani ina ba lang himuon nga adlaw ang gabi, agud nga kung may madisturbo man gid, siguro for a certain period of time lang, hindi gid nga sa throughout the day man niya ba do makakalapoy man niya mag travel no, nga dugay-dugay may ara nga nag-file kita sa one lane. Tapos ang paagyan pa sa imong lubak-lubak. Of course, dito ka na agi sa lubak-lubak kay
ginakayo pa naton diri ang kwan gani ang waay man sang guba ay ang buot. So I cannot understand the processes that we are going through. No? Galing kay ti, hindi ka man ka-suggest kay mahambal sila. Anong alam mo sa engineering? O, ti, wala eh. Di gani ko ka-solve sang 1 plus 1. Kaya gani nga wala ko nag-engineer, hindi ko ya sagad sina. Pero you know what? You don't have to be, sometimes you don't have to be an engineer, no? Para makitaan ining mga practical things. You can be the best engineer, pero kung hindi ka practical sa mga bagay-bagay, sayang pa rin, no? So, tani lang. Sana magawa ng paraan yung gabi mo na mga road repairs kaya para hindi kita magirinotok sa kalye kaga sa bagay, no? Depende man na iabi sa availability sang materials, availability sang tao, availability sang machineries, no? Kaya anhon mo ng gabi kung hindi ka ni available. Suggestion lang. Yung mga pangarap bala naton nga hindi natin alam kung kailan maisa sa katuparan. Okay, it's a gloomy Friday diri sa amon lugar. Kag daw maulan na naman anytime. I don't know kung ano na naman ang mga LPA nga paparating or may mga typhoon na naman ba, wala akong idea. But it seems like our skies are not happy today. Ano pa? Natapos ng simana, no? Ano ang ato ng mga accomplishments today? This week. Ano ato ng accomplishments? Yesterday, nag-absent ko kay na medical mission kami sa isa ka school that actually wala ko nabatian ang pangalan sa nga school for the life of me. But the school was named after the donor of the land nga ginatindugan sa eskwelahan. And first time ko nagkanto dito, medyo na siya, bukid na gid siya nga area. And I was glad nga ara ko dito para nga mahatagan sang service ang mga kabataan, ang mga estudyante sa itong school. Kaupod namon ang group, ano to nga group man daw, yes, ang Notre Dame alumni, Notre Dame of the Jangas High School alumni. So kami ang nag-kwan dito, nag-serve sa mga bataan. And ang na-find out ko sa mga bata mo niho, uma na to, pero kusog ang wifi kasi ano nga medyo open field siya, open space gid siya, wala sa mga mountains nga nagabara, no? Because there were venues that we had in the past nga wala gid yaya sang kwan sa signal, kag do akong hindi kaginhawa especially ano gid siya nang as in zero signal at all. So ang ginaisip ko naman, how can I communicate? Ang amo ni bala, no, ang problema kasi it's not that you can't connect with the world, pero ang ako na ginaisip, the world can't connect to me. So base bila may mga kinangnano ng mga kabataan, tapos hindi ko yan nila ma-reach. So diba, sa una wala gid ko ya kabilinggan, ay kung may ma-reach man bala kung hindi, no? Pero now that you have kids, hindi gid pwede nga wala sang signal because
nagalangot ang imong nga buot, no, or naga-worry ikaw kung ano na nagkalatabo sa ila, basi kinahanglan nila ang imong advice, kinahanglan nila sang load. Usually amo gina mami pa load ako, oh. Kinahanglan nila sang magpasundo, things like that. Well, the things that you can do for your kids. Kung sige, una kaya noy kay daw gadali kay kita. Amo na, no? So kahapon dito ako sa school nga to, and ang mga kabataan damo sila complaint, hindi katulog, sakit ulo, sakit mata, sakit lawas, gapalang luya, no? So, kaya nang ilinano ni sila diriman. Dapat ako naga-wonder kung naga-ilinano ni sila diri kay siling ko sang amon when I was a 15-year-old girl sa amon nga lugar sa probinsya, sa barrio. Do ka mga ano man niya sa amon, do ka mga fresh looking, ang sila yung subuno ka mga haggard na ano na ni sila. Anda nang ilang nga mindset lain. So do kadamo sa ilang nga mga ginalukdo sa ilang mga abagas. Yung ko sang 15 ako na dahil lang nag-ano ko man. Sang 15 ako ay do third year high school ako. So fourth year high school na ko ya, 13, 14. No. 12, 13, 14. So yeah, fourth year high school ako. Ang ako na sa tuya concern, ang ako ng mga crush. Kag books. Books and crushes. None other. Mulang na. Subong ito kadamo sa ilang mga burden. Kadamo sa ilang mga activities ko na nagtiligulang na ni sila man. Abe, sige, tagaan ta ka vitamins, dapat pahuway ka, mag-hydrate, mag-sleep, magkaon on time, no, kadamo sang mga reminders ko sa ila kasi mukhang nakakalimutan na nila ang ilang mga responsibilidad sa ilang health. Okay. So, after na check up, after na tagan sila sang bulong, vitamins sila and things like that, alaban sila ko complain sang mata. Masakit ang mata, blurring of vision, and then when I asked them, how much time do you spend sa inyong mga cellphones? Aba, nagayuhom-yuhom lang ang mga kwan. Ang mga kagwangis. Kaya do kadamugid sa ila nga time siguro with nga nagababad sa ilang mga screens. Alright? So, siling ko sa ila, sige, okay, ganito ang gawin. Pag tapos ang ilang consultation, di mayroon ang mga presentations. Ang mga nagpakonsulta sa ako, niya kuno ginakapoy, kuno galuya, kuno pala nakitang lawas, ato na sa stage. Why patay ang saot, about tanan niya, aksyon, tanan niya. Do bisan pa sa ako ng lantaw, no, bisan pa sa uton mo sila the whole day, masaot sila ya. Ay, abaw siling ko. Abi, bawion ko tong bulong nga ginhatag, be. You are not sick. You are just overusing your energy. Tini mo kung ubuson ang tanan niya album sa sao, tanan niya action, tanan niya, ay grabe. Siguro mo na siya to kay ina, ang grabe gina-complain, ginagaluya, gakuluhan. Na-remember ko before sa high school ko I don't know, there are just like students nga namigid sila sa cheer dancing, sa mga saot-saot, no, basta sa mga physical activities, sila tumbling, gymnastics. Kagrabe gid ang use nila sang energy, no, sa lawas. Ang mga tao naman, the likes of me, nga nagapungko lang dito sa corner sang library, sa cool corner of the library. Why spared gid ang amon nga physical ang amon na physical energy naka-store lang gid siya dira iya. Nadamo kami iya sang spare nga physical energy. Pero ang amon niya nga mind ato na naglalambot na sa Amerika, nag-memorize na sang continents of the world, no?
So lain naman ay nga klase sang pag-use ng energy, no? Sige, sulat naman mo na ako niya sa to. Sulat, basa, kanta, memorize ang lyrics, sang song, mag-discover sang things nga posible wala pa nabasahan sa iban. So, well, hindi mo gid man ma-compare. But, either way, gagamit ka gid sa imong mga utok, no? Kaga, parehas lang man siguro yapon yung energy expenditure na, no? Parehas lang man nakakapoy. So, siling ko hindi niya kapoy ni mga bata niya. Why lang ni sila ga-hydrate, no? Sa kainit-init sang amo ni lugar diri, tapos gasige ka pa kasinaot, wala ko gani kabalo if you are dancing under the sun or sa dalom sang kahoy, no? But bisan diin pa na da kinahanglan mo gid mag-inom water. So basi ula man inom tubig. So I just reminded them, sige, hydration is the key. Inom tubig permi kung gusto magsaot kay para nga may panglaban. So siling ko sa ila hindi tanan yung sakit nga nabatsyag sang lawas, tableta or tambal ang katapat. Sometimes we just need to be kinder to our bodies. We just need to sleep a little longer, to eat substantially, no? To hydrate adequately. Mali ang akon nga syllabication. Adequately. Hindi siya sang adequately. Kasi ang iyang root word is adequate. Ayun. Kada mo pa sang dapat ko tunan, no? Adequately. Tunan nyo na, ha? Ay, sometimes sinanglan tapos maging mindful sa mga amo-amo na, no? Pero sa Ilonggo, bisan katulog. Makahambal ako sa Ilonggo in proper construction, vocabulary, and grammar. May punctuation mark pa na. Bisan sa damgo. Ay, naku, ladies and gentlemen. So, amo na, balaan nyo ang mga kabataan subong sa baryo man o sa syudad para rehas ang ilang mga stresses. It's because of the social media. Masiling ka, taga baryo ka man nga na-stress ka. Hindi kasi na ma-stress nga ang nabalaan sa taga syudad, nabalaan mo naman. Puro TikTok ang kaharap. Naku po, nakalagay ang cellphone doon, tapos masinot-saot sila, ote. Kala nyo mahuhuli sila sa bini? Hindi, oy. They are as updated as wala na subong sang ano to, the country mouse and the city mouse. Wala na, oy. Ang environment lang ang magkaiba, pero yung exposure parehas na, no? Kung exposed sa pornography ang sa city youth, mo man na dito sa mo na dito sa baryo, it's because of the social media, ladies and gentlemen. So ang dangers pala sa ato ng social media, ang dangers ang too much exposure to social media. So naluoy ko ni sa mga bataan kadamo sa ila sang gin-advisean ko nga magpa-refract sa ilang mga mata kay mo na gani nagapulula sa ambot sobrang gamit. Susuling ko ba ano na lang ko mag 53 ka mo para sa akon. 15 pa lang edad nyo, kalayo pa sa inyong nalupad doon. Para makalambot sa 53, basta pag-abot nyo 53, ano man, ang inyong nga lens, ang inyong mata, ano na, 2 inches thick na. So muna ay ginapa-realize ko lang kamo, ladies and gentlemen, nga there is not much difference subong sa mga kabataan, bisan din mo sila ihaboy sa baryo, sa dagat, sa bukid, sa syudad, pare-pareho na lang na ang ilang exposure. So it's how we hold them at home
that makes the difference. Daw lang tao ko, doon mo na lang gitna. No? Ang makahimo sang difference na is kung paano natin sila gina-train sa aton mga balay. Because if we leave them at the mercy of social media, ay walang pinagkaiba. Magtataka ka, do kabuot mo siya akong bata, do ari na kami sa baryo. Why? Amulan niya masabat ko, it's because alright, so I hope wala ka muna takaan sa pamati sa ako niya yaw. I hope to be fine throughout the day. Kagkamuman, maghalong kita tanan. Ito kadamo, naging sa siraulo sa kalibutan. So, wala na. No? Sometimes I lose hope sa humanity. Pero sige lang. We need to keep on living. Kaga kita ya mag-set sang aton nga bar. Bahala ka mo da kung magbinuang ka mo, pero kami kita ya tadlungon tang aton nga dalan to make the right choices, di ba? To choose the correct options, make the right decisions. Kaga kasi obalan naghalin how, no? That's what I have said in the past, no? Kung ato nang gid nga wisdom, ang ato nga saligan, mapalpak managyapon. So kinahanglan naton mag-call gid sang higher wisdom, which is divine. Halin dito sa Ginoo. We should never forget sa paghimo sina, no? Kaya hindi pala kita ganina ang hambal pa sa scriptures, no? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your paths. Straight, may sugpon pag ginaipan. Ay, abaw ang tricycle, siya ho, iyagi ko yung sugataon. Papato ka kidjanoy. Sige lang, aprobahan kung man gyapon imo nga disability, kung magkaano-ano gid man kanami sang malong nga dalayan. Okay, so I'll see you so I'll see you around, ladies and gentlemen. Thank you for watching this video. Nagtani support niyo man ko kung anong mga sugasurulod sa akong utok kung kaisa ginapanghambal ko dali. So tani may mapudyot man kamo isang gamay lang. Makadugang-dugang man sa aton yung mga actually wala ko naghahatag sang questions, nag-create ko yung sang doubt sa inyong mga huna-huna, no? Para nga ma-break ay ng mga paradigms that you have set up sa inyong mga minds, no? Nagabuta ako sang seed of doubt, so ma-challenge ka mo nga mag-think critically. Okay, so God bless you, everyone. Bye.